yan, good morning po mga ka-viewers at welcome back ulit sa aking YouTube channel mga ka-viewers. Yan, so ay meron tayo ngayong buting tingon. So ito po ay dinala lang, bago lang mga ka-viewers, at dinala dito sa customer. Lang. So sabi ng customer ay ito po ay walang power, hindi daw gumagana. Yan. So nga pala sa mga mga viewers, ito palang electric pa na to. Ano to siya? Brand nito ay Unitec. Ayan, yung mga sinaunang labas ng Unitec yan, no? Yan. Ayan mga kabers, Unitec yan. So dito naman yung kanyang logo sa pangalan sa yung kanyang sa likod o sa likuran. Yan, Unitec. May nakalagay dito na hindi makita. 50 watts, yan, 50 watts. Yung kanyang model ay UTL F-16 PM. Ayan. Ayun mga ka-viewers, so Unitec. So sa mga ganitong brand na mga old model, so ay ito sa tingin ko ay mga 2010 o 2011 itong labas na Unitec na to mga ka-viewers. Ayun, so sa mga ganitong unang labas ng Unitec ay purong tanso to mga ka-viewers. Ayan. Sa mga bagong labas ngayon, so ang ginagamit nila na windings ay kadalasan alum na. So ito dahil dating modelo, so siya, purong tanso. Paano masabi? Dahil ang beses na ako nakaka-repair ng ganito, so tanso yung laman. Wala sa iba, pero ako ilang beses na ako nakaka-repair ng mga nitong sinaunang labas ng Unitec na table pan. So kadalasan tanso talaga yung laman mga ka-viewers. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yan. So yan, ito yung ating buting tingon ngayon or i-repair. Ayan, so bago pa man tayo mag-start, sa mga bago lang or sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, sa mga bago lang napadalaw dito or napahinto, ayan, so mga kabis, huwag yung kalimutang i-subscribe yung aking channel at huwag na rin kalimutang i-share sa iba yung ating video pag inyong nagustuhan, at paki-like na rin mga ka-viewers, ayan, para ganahan tayong mag-upload ng mga video na tulad nito about sa repair. Yan. So yun natin gawin dito mga kabers. Yan. Atin mo nang i-open ito ang tester at tingnan natin kung may power. Totoo ba talagang walang power yan? Dahil yun lang man sabi ng customer na nagla dito kanina, wala daw power. So tingnan natin. Yan. Okay. Ngayon pumunto ang tester. So lagyan natin dito yung test prod. Ang natin gawin, tayo dahil naka-auto na yan, so magsusukat tayo ng resistance or ohms value mga ka-viewers. Kung natin ang resistance kung mayroon, okay pa ba yung kanyang reading sa speed. Ayun, so ngayon ito tayo sa number 1. Yun. So nako, parang makina na problema nito. Ang yun, number 1 niya 2,000 2,600, tapos hindi pa steady. So lagay natin sa number 2 mga ka-viewers. Yun, yung number 2 naman, ayun, ganun din. 800, ayan, 889. Tapos yung number 3, 814, 15. So unstable. So para malaman talaga natin, yan, dito tayo sa pinaka motor. At amoy pa ito, nag-uil pa, amoy haplas. Binuhusan ng efficient oil. Amoy mga ka-viewers, efficient oil. So tingin ko binuhusan nila ng efficient oil. Ayan, mali. Dito muna pala tayo sa ating baklasin itong kanyang pinaka-ilisi. So tingin ko stuck up, hirap makaikot mga ka-viewers. Hirap siya makaikot, so nag-stuck up din ito. Pero doon ako nagtaka sa reading, bakit ang taas ng reading. Okay lang yung 800, 900 man. So pwedeng ganun. Pero
Pag masyadong mataas na, medyo hindi nakapaniwala yun. Yan, ang tigas pala. Yan o. Ang tigas ikutin mga ka-viewers. Nako. Ang tigas ikutin. So, yun talaga, confirm na nag-stack up siya. Sana hindi ito nasunog. Meron pa namang ibang gumagamit na kita na nga mahina umikot, gagamitin pa rin. Dapat sana ay kung mahina nang iikot yung electric fan, huwag nang gamitin. Ipa-repair na sa technician. Ayun, na-repair na pala to. Naka-bypass na. Ang daming bypass dito at pinutol sa liig. Ay nako. Kagawang tong nag-repair nito ah. Ayun, confirm talaga na motor siya ng ano, you know? Motor ng Unitec. Ganito yung motor ng Unitec eh. Ginagamit nila. Yan. So, purong tanso po ito mga ka-viewers. Ayan. Pero, itong kanyang gearbox, hindi na po ito sa kanya. Dahil ang pagkakaalam ko, hindi ganito yung gearbox ng Unitec. Yan. So, tingin ko napalitan na ito ng gearbox. Hindi ito sa kanya. Ayun. So, putulin natin itong ano. Itong kanyang ano, nakalagay na tali. Pinutol talaga sa liig. Ayun, kaya pala. Dahil hindi na ba ito hindi na magkatugma yung wirings. Yun mga ka-viewers. Tapos dito puti. Bakit ganito? Naka-bypass na rin siya. Masakit? Mga itakas out madam. So yan mga ka-viewers, naka-bypass na rin pala ito. So may tendency na sira yung ano niya, thermal fuse. So dito na tayo magtitis sa ano, sa pinaka-motor. Natin kung buo pa tong kanyang motor mga ka-viewers. Kaya kung hindi na natin ito ituloy. Kailangan ko munang tawagan yung may-ari nito. Pag-usapan kung ano yung dapat gawin, kung sakaling motor ang problema, kung papayag ba sila na magpalit ng ibang motor. So yan, dito tayo sa motor. So dapat ito, ang reading ay mataas pa sa 500. Kahit 1 plus okay pa yung mga bis, pasok pa rin yan. Ayan, 1 plus yung reading. So may tendency na buo pa yung kanyang motor. Yan o. 1,009, 1.9 kilo ohms mga ka-viewers. Ayan o. So 1.9, 1009. So ibig sabihin ay buo pa tong motor nito mga ka-viewers. Yan, buo pa yung kanyang motor. Dahil naka-reading pa tayo ng ano. Pero nagtaka ko sa kanyang speed dahil paiba-iba, baka may problema din yung kanyang tawag dyan, switch. Yan, yung pinaka-button ito, mga button switch, baka may problema din kaya unstable. So tayo natin itong i-repair mga ka-viewers. Yun, so tanggalin ko muna ito. At yan, hindi ko na ipakita ang tanggal ng mga 4 na screw mga ka-viewers para hindi tayo matagalan dito. So pause ko muna sandali. Pakita ko lang sa inyo pag nabaklas ko na yung 4 na screw na yan. Yan. Yan mga ka-viewers. So ito na yung motor at nabaklas ko na siya mga ka-viewers. So kung nakita nyo, yan, ayun, ang daming efficacent oil. Nangangamoy yung efficacent oil mga ka-viewers. Binuhusan ng efficacent oil. So akala siguro ng may-ari ay nabali. Binuhusan pa naman ng efficacent oil.
pala isa. So akala siguro ng may-ari mga kabers ay ano ito, napilay. Kagwang na. Binuhusan ba naman ng efficacent oil? Yun. Tigas pa niyang ano, tigas pang yan, nag-stack up talaga siya. Mga viewers. Yan. So kapain natin yung ano kung wala bang gas-gas. Yung pinaka dito nag-stack up sa unahan. Uy. Yan, tanggalin ko muna yung stopper, yung pins, yung pinaka-pin stopper niya. Yan. Ito na. Ayan, yan. Sumama yung ano, yung bushing. Tanggal na mga kabiyers at sumama yung bushing. So ito na yung bushing o sumama. Nag-stack up talaga siya mga kabiyers. Nag-stack up at yan, basang-basa ng ano, basang-basa ng anong tawag dyan, haplas, efficacent oil. Binuhusan pa naman ng ano binuhusan pa naman ng efficacent oil. Baka inakala ng may-ari napilay ito, na-dislocate. Binuhusan ba naman ng ano, siguro baka walang ibang oil sa bahay yung may-ari, kaya ang napagdiskitahan yung efficacent oil. Binuhos ba naman dito? Kagwang talaga. Iba yung technique ng may-ari efficacent oil binuhos sa electric pan. Wala atang nakikitang ibang oil. Pwede naman yung ano, pwede naman yung mga kabers, yung gamit na sa motor na oil or yung pangprito na oil, pwede din yun Yan ang tigas. Ayun, ang daming ano, gas mga ka-viewers. So kailangan talaga magpalit ng ano, ng ano nito, bushing, dahil gas na yung bushing. Yan yan, pakita ko sa inyo yan di ba? Ang daming gas. Ito pa may groove sa ilalim, daming groove So ano yan, palitan na natin yan ng ano, ng tawag dyan. Pero bago yan, lilihain ko muna yan mga ka-viewers. Yan, ayan, mag-focus huwag tong ano na to, ayan, mag-focus. Ayun, yan. So atin pong lilihain to mga ka-viewers ng medyo makapal-kapal na liha para matanggal yung gas dahil medyo ano na yung gas kapal yung ano niya, makapal na talaga yung ano mga ka-viewers, yung gas. At tayo ako nito. Ako makahanap ngayon ng shafting. Ano? So
Kailangan kung ano ito mga kabers, magpalit talaga ng shafting. Yan, hanap na ako ng shafting mga kabers. Balikan ko na lang kayo pag makakuha na ako ng shafting na ganito. Yan, so stay tuned lang mga kabers. So yan mga kabers, meron tayong nakita na ito. Meron akong nakita na halos magkatugma lang na ano na shafting. So ito shafting na ito mga kabers, oh. Yan oh, yung groove niya sa pinakalikuran. Wait lang ha. Hindi mag-focus ha. Pagbuwang ng tikma ito, ayaw mag-focus. Hindi mag-focus ha. Ayaw mag-focus mga ka-viewers. Ayaw mag-focus ng aking electric pan. So ayaw mag-focus ng ano mga ka-viewers. Ayaw mag-focus. So yan, so ganyan lang. So magkapareho lang naman yung ano, magkapareho lang naman yung kanyang ano, yung sa likuran. Magkapareho yung sa unahan, pareho sila ay pin type yung stopper. Sa likuran naman yung groove ay medyo magkapareho lang dahil pag malaki yung diferensya mga kabidors ay hindi iikot yung inyong electric pan. So kailangan tingnan niyo muna yung groove kung magkatugma lang dahil yung ibang groove kasi ay medyo malaki yung gap ng kanyang groove o yung pinaka-ngipin. So hindi yan magtugma, so hindi iikot yung inyong electric pan mga ka-viewers. At mag-stock yan. So kailangan yung tingnan dyan dahil pag hindi yan magkapareho, yun nga, hindi iikot yung inyong electric pan at uugong lang yun. Or iikot man siya pero maingay, lalagitik yun, parang ganun, lalagitik siya. Yan, so ang pag-ano nito, kailangan nyo lang pukpukin ng martilyo. Ito mga kaberso. Yan, pukpukin, matanggal na, yon, itabi. Tapos yung shafting na ipalit nyo, ganito lang. Diba ito yung sa ito yung sa likuran. Ito yung sa likuran, iganon nyo lang din mga kaberso. Kahit ito, kahit magkaharapan man yun o ganito, wala problema itong pinaka-rotor nya. Okay lang kung magkabaliskatan yung ano, okay lang, walang problema kung ito ba ay nasa harap o sa likuran. Okay lang kung kahit saan dyan mga ka-viewers. So ganun yun sa mga ka-viewers, ang gagawin nyo, ganun. Tapos wag ito ha, dahil pag dito nyo ipadaan, nako, tagal yan, matagalan kayo dyan kasi dahil medyo mahaba-haba pa yung ano ng ano. Dito pag dito nyo ipasok, konting galaw o konting ano lang, so pwede na. Dito kasi medyo malayo-layo, mahaba-haba yung pupukpukin nyo. So dito, ganun lang yun, ganun lang, oh. So ganun lang, ganun. Tapos tingnan nyo lang, ano nyo lang, tawag nyan, kahit huwag nyo lang ano yun, tansyahin nyo na lang mga ka-viewers kung gaano yung kanyang distance. Basta ang importante, kung sakaling kayo man ay mag-convert or magtanggal ng ganito or maglagay panibagong shafting, so ang tandaan nyo lang dyan, ito iba ganyan. Dapat pag isinusukat ito sa bushing, itong bushing, dapat hindi tatamaan itong pinaka groove natin, hindi tatamaan sa bushing. Pag tatamaan sa bushing yan ay hindi din pwede mga ka-viewers. Yan ano, ganun, medyo mano pa siya, so pwede nyo pang iusad yan konti, yan, konti lang yun. Tapos ganun nyo siya. Yan, so malaki-laki pa ano niya mga ka-viewers. So pupukin nyo pa ng bahagya, ganun siya. So tapos ganun nyo lang sa dito. Yan, di ba ganun, oh, yan yung ganyan, pwede na yan siya. Dahil ito kasi hindi siya pag ganun, pag may supply na to, hindi yung ating pinaka-rotor ay hindi pa forward, so pahigop, paatras, pag ganun siya. Pag ito ay magkakaroon ng supply, itong pinaka-shafting na to or pinaka-rotor or rotor tapat shafting, gaganon yan, naatras yan konti. So hindi siya pa-forward mga kabersa, pahigop yung ano ng kanyang magnetic ito. Dahil ito pag sinasalpak na sa outlet, magkakaroon ito ng magnetic. Yung tinatawag na magnetic force. So atras ito siya mga viewers, hindi pa forward. Yan. So baka akalain nyo na pag ito ay ma-supply ay pa-forward, hindi po, pa-atras po siya pag magkakaroon ito ng magnetic. So kaya kailangan yung isukat dito, katulad yan, mayroon yung kunting distance, so kailanganin yan may distansya dahil pag wala or sagad dito, so maaaring hindi yan
Hindi yan siya iikot dahil tatama dito sa kanyang shafting, mga ka-viewers. Ayan o. Oh. Dapat ganun lang. So hindi tatamaan yung groove. Yan. Dapat may kunting allowance. Huwag naman yung masyadong maiksi din. Kapag maiksi din, tatama dito. Yan. Huwag, hindi naman kailangan na anong tawag dyan. Hindi naman nyo na kailangan nyo pang ano ba tawag yun. Nahirapan akong bigkasin eh. Hirap magpaliwanag. Yun na pwede na gusto kung paano yung sa original ganun din. So pwede naman kahit hindi magkano, basta ang tatandaan nyo lang dito na ito ay hindi tatama. Itong shafting natin pag maisalpak na ito ay hindi tatama dito. Ito. Yan. Ito yan, you know? Yung parang kanto na yan. Yan. Dapat hindi tatama dyan yung shafting. Oh, dahil gaganon pa yan eh. Yan. Gaganon pa yan. So dapat hindi tatama dito. So yan. Sakto na yan siya, mga ka-viewers. Yan o. Pwede na yan siya. Tapos ito naman sa unahan, ito naman yung kanyang ano. Ganun natin. So mamaya pag maluwag, so dito na lang tayo maglagay ng ano, ito. Huwag dito. Dito tayo maglagay ng spacer. Yan. So ganun lang, mga ka-viewers, ang pag lagay ng panibagong ganito shafting. Kailangan may distance. Ganon yun, dapat may distance yan. Yan, para hindi tatamaan itong groove ng ating ehe or shafting. So ganun lang, mga ka-viewers. At yan, akin muna itong ano, akin muna itong i-open at hanapin yung thermal nito, kung mayroon pang thermal nito. Pero mayroon na itong thermal, bakit naka-bypass? Ibig sabihin mayroon siyang thermal, pero bago na to eh. Ay, pala, sa kanya din pala itong wire na to. So wala namang nakalagay dito na thermal kung saan nilagay. Ayan. So kailangan ko itong baklasin, mga ka-viewers. At dito ko i-bypass dahil pangit naman dito tinan pag i-bypass eh. Pero kung sa mga baguhan, pwede naman wag nyo itong i-open dahil pag hindi kayo medyo hindi nyo kabisado, hindi nyo matsansa yung ano dito, baka pa maputol nyo pa yung windings. So kailangan ay iwasan na maputol yung windings. So mas mabuti naman sa labas na lang kayo mag-bypass tulad ng ginawa nito. To, ang pangit lang dito ay pinutol nila sa liigan. So pangit siya, pinutol pa sa liigan. Yan. Pinutol sa liigan, mga ka-viewers. Pangit siya tingnan. So, dito ko na lang try kong hanapin yung fuse at i-bypass. Pero kung gusto nyo mag-bypass nyo sa labas lang, marami naman akong video dyan kung paano i-bypass na sa labas lang. Yun lang naman, putulin nyo lang naman dito yung hanapin nyo yung common dito at yun ang putulin nyo at mag-bypass kayo ng wire papunta dito sa ating dalawang wire na to. Hanapin nyo dito kung saan yung connection. So marami tayong video dyan, mga ka-viewers, kung paano yan i-bypass. Yan, so dito muna tayo maghanap. Halukugin ko to. Hanapin ko yung pinaka-fuse nito, mga ka-viewers. At sa pag ano nito, kailangan nyo ng cable tie, mga ka-viewers. Kailangan siya ng cable tie para kung sakaling magalaw-galaw, hindi maputol yung ating windings. Hindi tayo makaputol. Mahirap pag tayo nakaputol dito ng windings, which imbis na ma-repair, hindi mo na ma-repair kung sagad yung pagkaputol. Kailangan talagang dahan-dahanin. Yun. Tapos ito, putulin natin to. Ito pa tumaputol itong ano na to, winding ito. Nakalawit na yung windings. Yun. Ayun, dito yung fuse, mga ka-viewers, oh. Dito yung pinaka-thermal fuse. Yan, dito naman, kailangan yung dahan-dahanin.
ang pag-open dito sa kanyang motor, dahil yun nga, kung naputol ito, nahirapan na kayong ibalik, lalo na pag nasagad pagkaputol. So ayan, ito yung kanyang pinaka thermal fuse. Ayan, tanggalin mo natin mga viewers. Yun. So yun. So itong pag-bypass nito, kung mayroon kayong soldering iron, pwede nyo soldahin. Kung wala, pwede nyo lang naman ipulupot mga ka-viewers. Dito, sunod dito. Ito lang ha. Ilalapitan ko konti. Yan. So yung kailangan nyo lang gawin dyan, puputulin dito. Yan. Tapos pati dito. Pero kung natakot kayo na mag-bypass, yun, nahulog yung thermal fuse. So pwede nyo lang sa labas i-bypass. At marami naman tayong video dyan kung paano i-bypass, paano mag-bypass. Yan. So itong dalawang paa ng pinaka thermal fuse ay pagdikitin lang po mga ka-viewers. Kahit hindi niya soldahin, basta ipulupot na lang ng maigi. Yung maganda yung pagkapulupot. So kailangan na habaan nyo yung pagputol para maipulupot nyo siya ng maigi. Dahil pag iiksian nyo ng pagkaputol, nako, mahirapan yan. Baka pa may mag-lose contact, hindi nyo, bisa kayo imbes gumana, baka mag-back job pa. So ako minsan hindi ko na hinihinang yan. Hindi pa naman ako na-back joban dahil nag-lose contact, dahil ipinulupot ko siya ng maigi. Kailangan lang talaga maganda yung pagkapulupot niya. Yan, ikutin niyo siya ng maigi para mag-grip siya ng at hindi basta-basta mag-lose contact mga ka-viewers. Ganun lang. Yan. Cellphone. So yan. Yan. Atin lang itong pasok yung kanyang nakaano. Ayan. Ayun. Ayun. So ganun lang mga ka-viewers, at ito ay akin munang isauli dito. I-plaster ko ito at lagyan ng cable tie. So yan. Ayun. So lagyan ko na ito ng sapin. Yan. Ipalakita niyo na gawa ko. Ayun ito. Bigyan ko muna ng sapin at di ko na ipakita ang pagbalot nito mga viewers. Ay madali naman pagbalot dyan. So yan. Balikan ko na lang kayo pag ito ay nabalot ko na mga viewers. Yan. At same time ito, maglagay din ako dito ng panibagong tawag dyan, bushing. Yan. So ayan mga ka-viewers, tapos ko nang tong kanyang motor, at ayan, nabalutan ko na, binalutan ko na ng electrical tape dahil yun nga, napaka open ng pangit yung pagkaano ng unang nag-repair nito. So bakit pinutol? So ito, at yun na, nadugtong ko na rin yung pinutol dito para sa kanyang pinaka connection sa thermal fuse. Makikita nyo naman kayo na pinilitan ko na, jumper ko na lang din siya. Ayun, so okay na yan sa mga ka-viewers. At ngayon dito tayo sa palit ng bushing. Dahil kung nakita nyo yan, yan. So para kuha muna pala tayo ng bushing. So manong bushing dito na bago. Yan, marami pa tayong dito, bushing. Yan So kuha tayo dito ng isa dahil yung isa naman ay buo pa.
malaman naman na sira na yung bushing dahil yung shafting nyo may gas-gas na. So automatic ganun, sira na rin yung bushing nyo. Ayan, so kuha tayo ng isa. Ito mga kaberso, kuha tayo ng isa. Yan, meron pa rin akong naiwan na mga ano, yung electric pan na D-wire. Meron naman tayong order na hindi wire, yung mga pin lang. So yan mga viewers. So ito yung ipalit natin at ito naman yung sira. Yan, so gagawin natin dyan. Ito pag ipasok nyo, yan o, hindi papasok yan mga ka-viewers. Yan o, kahit anong ano nyo dyan, magas-gas na lang ito, hindi papasok yan. So ang gagawin natin dyan, siyempre kailangan natin unang gawin ay linisan muna dahil nga ay madumi. Yan, so pag nalinisan nyo na, kailangan yung ibuka ito, ano ba, iangat. Buka naman noon, kagwang na, nakaano pa ako Yan, iangat. Tapos pag naangat na, dito sa kabila, lahat yan ay iangat nyo para papasok yung panimagong bushing. Dahil pag hindi nyo iangat yan, nako, hindi papasok yung bushing mga ka-viewers. At kung ipilit nyo namang ipasok na kahit hindi siya maipasok, ang mangyayari dyan, baka magasgasan pa yung bushing. Tatama dito sa ito sa kanyang yung mga flower na yan, tatama dyan. Ay nako, sayang yung ilagay yung bushing na bago. Kung matatama dyan dahil yun nga, magasgasan yun. Yun. So, tara natin ipasok ito. Yan. Yan, kulang pa konti. So, kailangan pa nating yan ito. Yun. Tsaka dito. Dandanin lang, wag yun ang masyadong itulak dahil baka mabali yung pinakalak. Ayan, napasok na yan. So, gagawin nyo naman dito. Ito sa baba. Yan. Tapos, ito na, itulak nyo naman siya uli. Yan. Yan, tulak nyo lang mga ka-viewers. Maglalak lang yan. Yan o. So, kailangan matigas yan. Kailangan hindi siya gagalaw-galaw. Dapat hindi magagalaw yan. Gagalawan pero dapat matigas. Dahil pag hindi matigas yan, agad gagalaw-galaw yung bushing. Nako. Hindi pwede mga ka-viewers. Yon. Yon. Matigas na sa mga ka-viewers. Dito. Yun, matigas na siya mga ka-viewers. Ganun lang ang ganun lang ang pag repair or paglagay ng bushing sa mga ganitong klaseng dahil hindi na magkapareho yung lock ng electric pan. Mayroon din hindi ganito, double yung lock. Ayun, medyo mahirap yun. So, wala namang mahirap sa technician na mapasensya. So, ganun talaga ang pagre-repair. Minsan mahirap, minsan naman meron naman simple. Kahit mahirapan yan, pag may pasensya ka ay marirepair mo yun. Yan. So yan, hindi nagagalaw-galaw yan matigas na yan mga ka-viewers. Hindi na basta-basta gagalaw yan. So yan, okay na yan siya. At pangalawa, maglagay tayo ng oil dito. Yan. So yan. Yun. Tapos dito, lagay tayo ng oil sa kabila. Ito. Dahil medyo natuyuan na rin Ito. Tuyo ka na rin ito Yan. Yan. So dito naman mga ka-viewers ang pag nito, kung sakaling maluwag, malaki yung distance pag nailagay nyo na ito, so kailangan nyo magbawas dito ng spacer. Kung sakali naman ay magbawas, maglagay uli. Kung sakaling mahigpit naman, so kailangan nyo magbawas ng spacer. Ganun lang mga viewers. So wait lang mga bisa, ito ay ko muna. Hindi ko na mapakita ang pag-install nito, madali lang naman to. Isa uli nyo lang kung paano nyo tinanggal, ganun din sa uli. So hindi ko na ipakita ang sa uli nito. Pakita ko na pagtapos ko ng mga symbol. So yan. At ito nga pala, hindi ko pala na ipakita sa inyo. So itong kanyang kapasitor, ito test din natin.
Yan, kasi tayo sa capacitance. Yun. Para makita nyo na hindi tayo nagsisinungaling dito. So itong ginagamit, nilagay sa unang nag-repair ng kapasitor ay hindi na to sa kanya mga viewers. Ang pagkakalam ko nito, ang gumagamit dito ng kapasitor ay yung mga standard na electric fan. Yan, yung ganitong klaseng kapasitor. Ito na itong kanyang pinaka pin holder ay dito na sa gilid. Yung kasi dito sa gitna, di ba? Kadalasan ito siya sa gilid. So kadalasan gumagamit itong kapasitor na to sa yan to, kapasitor ito ng electric fan na standard. Yan, yung mga stand fan or kahit orbit fan na basta standard yung brand, kadalasan ganitong kapasitor yung ginagamit nila. Yan. So yan. So ito-test natin dito para makita nyo. Yan naka-read tayo ng kagwang na. Saan na yan? Ayan, 1.50, 1.4. Pala makita kagwang na itong na to, silip na to. Ay mag-focus mag-focus ka naman. Huwag ka naman ganun. Yan naka-read tayo ng 1.452. So 1.4 ibig sabihin pasok pa yan sa sa kanyang maximal, yung maximum niya na yung nakalagay dito na capacitance na nakalagay dito 1.5 microfarad, di ba? May nakalagay diyan. Wait lang ha. Ito mag-focus ha. Kagwang to cellphone ko, yan ang mag-focus. Ayan, 1.5 microfarad at saka may nakalagay na plus and minus 5%. Ibig sabihin bababa ito sa 5%, mabawasan siya ng 5%, ay okay pa yan, pasok pa yan. At tataas naman siya ng 5%, so okay pa rin yan mga kabersan. May nakalagay nga dito minus, plus and minus 5%. So ngayon bumaba na siya ng 5%, so papasok pa rin siya. Yan, dahil 1.4 mahigit. Yan, malapit siya mag 1.5. So pasok pa rin to mga viewers. So okay pa to. Yan. So yan, asimul ko muna mga kabersan. Hindi ko na ipakita para hindi na tayo mahaba video natin. At pakita ko lang pag nasimbol ko na yan. So yan. So yan mga ka-viewers, tapos ko nang ma-symbol itong stable pa na to na ang brand ay Unitech. Yan. So yan, itetest natin to kung okay na ba, gumagana na. Ayan mga ka-viewers. So hindi ko muna nilagay yung takip dito para makita nyo. Yan So hindi ko muna nilagay yung takip para makita nyo na So yan, pero bago pa natin yan i-test mga ka-viewers, yan, mega loud shoutout pala kay Sir Leo Pagaduan ng Nueva Ecija. Parang Nueva Ecija ata yun, si Sir Leo Pagaduan, kung hindi ako nagkakamali. Yan, mega loud shoutout sa iyo Sir Leo Pagaduan. At sa mga sa iba din na palaging nagsusupport at nagpo-comment sa aking mga upload. So yan. At kay kay Sir John Santiano, mega loud shoutout Sir John. Sir John Santiano. Yan. Kay sino pa yun? Sir Florindo Isidro. Yun, mega loud shoutout. Sir Alex Paroni. Ayan. Kay Sir Florindo Isidro. John Mercado Jr. Sir Manuel Madocon. Ferdinand Lopez. N. Mardison. Ayan. Sir Edgar Jr. Dato Talavera. Mega loud shoutout Sir. Sir Edgar Macam. Vicente Bibuso Bandiquillo. Kay Perde Ronquillo, ayan, Beljan Calderon, Emerald Quilyusa, Cesar Plistado, Anastasio Certisa, Chris Legitimas, yan, mega loud shoutout Sir Legitimas, Jeffrey Nobilias, Damaso Ramos, ayan, kay Baltasar Badjerpo from Badyang Valencia Bohol, Roldan Mendoza, ayan, mega loud shoutout Sir, Ching Magsano, Ronnie Halipa, yan, sino pa yan, kay Kenneth Cañete, Nonoy Valles from Tansa Cavite, Liberato Kunda, Noel Di Guzman, Leo Pagaduan. Yan. Tapos na pala si tapos na pala si Leo Pagaduan. Wala pala siya pati si sino pa 'yon? Sino si Rodolph Talugsay. Yan, Miguel shout out Sir Rodolph Talugsay ng Zamboanga del Sur. Kay
Ganun din sa aking mga kapwa, kapwa tech vloggers. Andy Rabino, TV Tech, ayan, may galaw shoutout master. Andy Rabino to, Inting Butingting, Maya Vlogs, and Teleteacher, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, PixN Review, ayan, Eurotic TV, John P. Technician, Rodolfo Studio, Ortic TV Official, ayan, may galaw shoutout. Yoyong's Repair, ayan, Tutorial, Pilam Country Living, White Ferry, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, Soktik TV, yan, Kiri Mendoza Vlogger, Nelt Vlog, Edstick TV, GFC TV, John Taperla TV, Maris Diaries, Music Hub, Inkin DIY, Bell Bermads, yan, CB21 Vlogs, Bone Big TV, ayan, Miguel Out shoutout. Kay Aguedo Flores Jr. Halin, aka Ballpen Teacher, vlogger ng Quezon City. Len Abalye Lifestyle, Jos Electronics Vlog. Kay Mercy Werham, amigos amigas. Kay Leo Tech, Lex TV Official, yan, Heros Flores Mix Vlog. Kay Life in Japan Countryside, Din Lens TV Vlog, Nanatanan, Maskarang Vlogger Kuno, ayan, si Marco Francis 713 Mix Vlog, 4D Expert, yan, kay Master Goyets Kalikot, EQC TV, Kisnel Channel, 3M Vlog, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Seddick, DJ Disco Hunter, Prasview, DJ Lin Mix TV, Miss Jamie Balina, DJM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, ayan, kay PBG Blabber Pan, at kay Michael Jackson, ayan, Kayari Vlogs, Atimers, Kakaaro Vlog, Lenil Jai, Dubudiso, Joe Budiso, Ranay Ruby Channel, Danit TV Vlogs, Brother Joey Music, Simple Sim, Rickman Vlog, White Boys na Bulastog, yan. So yan, mega loads, shout out sa inyong lahat, mga master, mga loads. Ayun, so tara natin itong i-plug mga ka-viewers kung ito ay gagana. So pagkatapos ito, ano na naman, meron pa rin akong ano dito mga kabers na yung tawag dyan, amplifier na maliit, yung 12 volts, yan. So gagawin pa rin natin to dahil kukunin din ng may-ari, yan o, yan. So maliit siya, maliit, pero mamaya na to mga kabers. So yan mga kabers, hanggang gumana na. So hanggang dito lang po yung ang aking vlog mga kabers, at sana po huwag niyong kalimutang i-subscribe yung aking channel kung mayroon kayong nagustuhan dito sa aking i-share. Sana huwag niyong kalimutang i-subscribe yung aking channel at i-share sa iba. At huwag niyong kalimutang i-like mga ka-viewers. Ayan. So ayan, hanggang dito lang po at kita-kita tayo ulit sa next na kong mga upload. At yan mga ka-viewers, bye bye mga ka-viewers. Ayan, bye bye.